So, ito na yung araw ng defense. Dito ako ng defense nito. Dahil ang sabi ng instructor namin, 5 p.m. onwards ako sasalang kasi yung second to the last group is 4 to 5 p.m. So, ako, after nila, saka lang ako sasalang kasi nga, solo ako. So, ako yung hinuli. So, ang plano ko dyan, mga 2, mga 3, makaalis na ako ng dorm. Kasi baka sumalang ako ng around 4, mga 4:30 if ever. Mabilis matatapos yung group before me. So, nagpe-prepare na ako niyan. I think mga 12 p.m. pa lang to, nagpe-prepare na ako. Then, buti na lang maaga rin ako nag-prepare. Kasi, I think mga 1:45, chinat ako ng instructor na 3 p.m. daw ako sasalang. So, at least, nakaprepared na ako nun. So, hindi na ako nagmadali. So, ayun. Hindi pa rin naman full makeup yung ginawa ko. Simple everyday makeup pa rin yung ginawa ko ng mga araw na yan. Tapos dahil nga proposal defense pa lang naman, hindi pa kami na-required na magsuot ng formal at tapos after kong matapos dyan, umalis na ako. Then, lumaan muna ako sa Jollibee para umorder ng ipapakain ko sa panelist. Then, yun lang din yung isa sa mga downside kapag nag-solo ka sa katulad yan sa mga pagkain pa lang at sa tuka na ibibigay sa panelist. Lahat, shoulder ko kasi nga ako lang mag-isa. Unlike naman kung may kasama ko, di sana may kahati ako. But, then I think mga around 2:15 ako dumating. Then ang naabutan ko na lang doon is yung second to the last group kasi nga ako yung pinaka-last na magre-present. So, yung second to the last group, ayun na, nag-prepare na rin sila kasi. Tas around 2:45 na siguro nasalang yung second to the last group. So, hindi ako nasalang ng mismong 3. I think mga 3:15 to 3:20 na ako nasalang, which is okay lang din naman compared naman sa 5 p.m. Then, ayun, naging smooth lang naman yung sa proposal defense, which is much better. May mga revisions, but thankfully, then, ayun, wala na rin namang nangyaring gisahan, but, of course, wala akong video during those times kasi nga, bawal na yun. Basta, ayun, pagpasok ko, niready ko lang agad yung PPT ko. Pinroject ko yung PPT ko. Nagka-problema pa nga kasi nga, hindi ko siya ma-project. Hindi ko alam kung ang problema ba is yung laptop ko o yung projector. But, thankfully, naayos rin naman siya. Then, ayun. Inabot ako na siguro mga nasa 10 minutes bago ako makapag-project. So, after na nag-present na rin ako, then, nag-proceed na kami sa question and answer. Then, after that, dun ko na binigay yung mga pagkain. Umpisa pa lang sana, bago magsimula, after ko mag-project, bibigay ko na sana yung mga pagkain sa kayong token para sa mga panelists. Pero, dahil nga, mga 10 minutes na lang oras yung nakuha, dahil dun sa hindi ako makapag-project, edi nag-present na agad ako after, hinuli ko na yung pagbibigay ng pagkain at kasi yun, hindi rin naman ako nag-isa, which is a good thing as well. So, ayan, after nyan, umuwi na ako. But, syempre, marami pa rin akong kailangang asikasuhin para makasecure ako ng permit for data gathering na hanggang ngayon is inaasikaso ko pa. But, at least, kahit paano, natapos na yung chapter 1, natapos na yung proposal. So, ang next struggle naman is ang data gathering, then, of course, bago ako pumasok sa conference room, binuksan ko na yung laptop ko, then sinigurado ko ng naka-on na yung PPT ko so that wala nang masyadong gagawin pagpasok ko ng conference room, ipo-project ko na lang, which is tama nga lang rin kasi nga katulad yan ang sinabi ko, ang tagal ko nakapag-project, so at least although matagal ako nakapag-project, at least kahit paano hindi na kumain ng oras habang nasa conference room ako yung pag-on. Wala na rin akong picture with the panelists after the presentation kasi nga sa sobrang tuwa kong tapos na ako, nakalimutan ko na rin. So, diba, ako lang naman solo. So, nakalimutan ko na rin magpa-picture sa kanila. So, ayun, wala akong picture. Bawi na lang siguro ako sa final defense. Sana hindi ko na makalimutan. Yung mga oras na yan, kinakabahan pero hindi masyado. But,
the day before that, dun talaga ako masyadong kinakabahan. But ayun, thankfully na i-rounds naman at least, 'di ba, kahit papaano may naging achievement na. Kinabukasan nito after ng proposal defense, umuwi na rin agad ako sa amin kasi nga may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Kasi nga 'di ba uwi ako ng Maynila. Itong mga oras na 'to naka-ready na ako, alis na rin talaga ako pero hindi ko pa natatanggap yung chat ng instructor na 3:00 nga daw ako nasalang, but buti na lang naka-ready na ako, so at least natanggap ko yung chat ng instructor na 3:00 ako nasalang, at least okay lang kasi nakaalis na rin agad ako kasi nga at least naka-prepare na nga rin naman ako. Ngayong sem ilang beses ko lang kamo nasuot yung school uniform na yan kasi nga wala naman ako masyadong subjects, and yung thesis subject namin madalas hindi na kami nagmi-meet ng F to F kasi nga pinag-aasikaso na lang kami ng manuscript. So ayun, yung iba ko namang subject, ayun doon ako pumapasok. So halos bilang lang din sa kamay kung ilang beses ko nasuot yung uniform na yun during those times. So ito na yung nag-iintay na ako ng order ko sa Jollibee. Sandali lang naman ako umorder. Then ayun, ito nasa school na ako nito. Ito na yung final na nagbabasa ako sa manuscript ko. Kasi baka may mga nakaligtaan ako important details pa. Then I think nakasalang na din yung second to the last group dyan. Nag-iintay na lang din ako na tawagin ako para ako na isasali. Pagkatapos nito, umuwi na rin naman agad ako and wala na akong clips kasi ang dami kong dala. May dala akong laptop bag, may dala akong personal bag, then may dala pa akong manuscript, then may tira kasing pagkain dun sa pinakain ko sa mga panelists, so inuwi ko. Kaya ayun, hindi na rin ako nakapag-vlog ng pauwi na kasi nga nahirapan na rin ako kasi ang dami-dami kong dala.